Hello mga ka-story! Nagpapasalamat ako at napili mo itong pakinggan. Huwag kalimutang i-like at subscribe ang channel ko para wala kang makaligtaang video. Salamat sa suporta! Ang maaliwalas na gabi ng Manila ay bumabalot sa akin, isang malambot na kumot ng hangin na nangangako ng kalayaan. Pero ang totoo, nanlamig lang ako sa takot na bumabalot sa bawat cell ng katawan ko. Ang bawat hininga ko, mabigat, parang ibong gustong lumipad pero nakakulong sa loob ng dibdib ko. Humihinga ng mabagal para hindi marinig. Ramdam ko ang kaba habang dahan-dahan akong umaakyat sa lumang pader ng hardin ng mansyon. Bawat bato, malamig sa aking mga kamay. Ang bango ng sampagita at nara, na dati kong paborito at nakakapagpaalala sa akin ng mas simpleng buhay, ngayon ay parang nang aasar. Bawat bulaklak ay saksi sa desperado kong pagtakbo, sa pagtatangka kong makalaya sa hawlang hindi ko pinili. Ako si Lia Sarmiento, isang ordinaryong dalaga na ang tanging pangarap ay mabuhay ng payapa, tulad ng mga kaibigan ko noon. Pero tumatakbo ako ngayon mula sa aking kapalaran. O, mas tama, tumatakbo ako mula sa lalaking nagdeklara na siya ang aking kapalaran, ang aking tadhana, ang aking lahat, si Don Alejandro Andro Vargas. Ang tanda niya para maging tatay ko, halos triple ng edad ko. Ang sakit sa loob ko noon, parang laging paalala sa laking agwat namin, hindi lang sa edad kundi sa buong mundo namin. Siya, parang hari ng buong Luzon, may-ari ng mga lupa, factories, shipping lines, at kung ano-ano pa. Ang empire niya, binuo sa business at malalim na koneksyon, hindi lang sa gobyerno kundi pati sa underground world na puro bulungan. Ako naman, simpleng babae lang, ulila na kinuha niya sa ampunan. Pinalaki niya ako sa isang marangyang buhay na punong-puno ng material na bagay, magagandang damit, mamahaling pagkain, sarili kong tutor. Pero pakiramdam ko, hindi ako anak, kundi isang pag-aari na kailangan niyang alagaan, isang display piece sa kanyang koleksyon. Ang puso ko, ang bilis ng tibok, parang drumbeat ng pagrebelde na gusto kong isigaw. Naalala ko pa ang bawat salita niya, ang malalim niyang boses na parang kumakalat sa bawat sulok ng mansyon. Lia, ikaw ang magiging aking ginang. Ang pinakamahalagang hiyas sa aking kaharian, hindi lang sa Luzon kundi sa buong Pilipinas. He took me as his bride. Ang mga salitang yan, umalingaw sa isip ko, parang utos na hindi pwedeng suwayin, sinelyuhan ang kapalaran ko sa isang pangako na hindi niya babawiin. Alam kong hindi ako makakatanggi. Wala akong kalaban-laban. Ang first attempt ko na tumakas ay isang bangungot, nakakahiya. Gabi iyon, tahimik ang mansyon, tanging ang tunog ng sarili kong puso ang naririnig ko. Ramdam ko pa ang magaspang na pader sa mga daliri ko, ang adrenaline rush habang lumalapit ako sa tuktok. Nagdasal ako, humiling ng himala. Narinig ko ang hangin na bumubulong sa buhok ko habang lumundag ako sa kalsada. Konting sandali, nakita ko ang sarili ko na tumatakbo sa dilim, pakiramdam ko malaya na ako. Nakangiti ako, halos maiyak sa ginhawa, sa sariwang hangin na dumadampi sa mukha ko. Malaya na ako, bulong ko sa sarili. Pero biglang may humawak sa braso ko. Ang dilim, lalo pang kumapal. Hindi lang literal na dilim kundi ang presensya niya. Ang boses niya, malamig at matalim, parang kulog sa gitna ng maaraw na araw, na tila galing sa bawat sulok ng gabi. Lia. Isang salita lang pero sapat na para paralisahin ako. Napahinto ako. Parang nag-freeze ang lahat. Walang pangangailangan para sumigaw. Ang bigat ng presensya niya, sapat na. Bago pa ako makahakbang ulit, naramdaman ko ang matitibay na kamay na humawak sa akin. Hindi sa kanya, kundi sa mga tauhan niya, mga lalaking parang anino na sumusunod sa bawat utos niya.
Tahimik at matigas nilang binalik ako sa mansyon, hindi gently, kundi sa pilitan. Ni hindi ko na kailangan tanungin kung bakit. Ang takot, bumalik ng todo. Nasa sala na kami, sa ilalim ng malaking chandelier na kumikinang na parang mga bituin. Nandoon siya, si Don Andro. Nakatayo siya doon, nakatingin sa akin, ang kanyang barong Tagalog ay walang gusot. Ang mga mata niya, parang black pearls, nakatitig sa akin, nakakatago sa kaluluwa ko. Walang galit doon, kundi isang nakakatakot na kalmado, isang malamig, mapanuksong tingin na nagsasabing may parusa akong matatanggap. Alam kong hindi ako makakatakas sa mga mata niyang yun. Pakiramdam ko, kaya niyang basahin ang bawat iniisip ko. Sinubukan mong tumakas, mahal ko, bulong niya, ang boses niya ay malambing, parang haplos, pero kinilabutan ako. Ramdam ko ang dahan-dahang paglapit niya. Ang bawat hakbang niya, parang tibok ng orasan na bumibilang sa aking kapalaran. Sa tingin mo ba makakatakas ka sa akin? Ako, na nagbigay sa'yo ng lahat. Anong kulang, Lia? Bakit ka umalis? May nagawa ba akong mali? Ang huling tanong niya, may bahid ng pagdududa, pero alam kong rhetorical lang. Hindi ako makasagot. Parang may pumigil sa lalamunan ko. Ang mga luha, gusto nang bumuhos, pero pinigilan ko. Sumama ka, utos niya, at wala akong nagawa kundi sumunod. Dinala niya ako sa private room niya, isang silid na puno ng dark wood at mamahaling tela, parang magandang haula na dati aking kwarto. Pinaupo niya ako sa kama, tapos nilock ang pinto. Ang tunog ng lock, parang tunog ng pagpihit ng kandado sa aking kalayaan. Hinubaran niya ako, dahan-dahan, ang tingin niya ay diretso sa akin, walang hiya. Feeling ko, walang-wala akong itatago, lahat ng insecurities ko, nakita niya. At pagkatapos, pinatulan niya ako. Hindi mabilang na palo. Ang hapdi, bawat palo sa balat ko, parang marka na nagsasabing siya ang may kontrol, paalala na kanya ako, katawan at kaluluwa. Bawat palo, kasabay ng kanyang mahinahong boses na nagsasabing, ang pagsuway ay may katumbas, Lia. Hindi ka pa handa sa labas. Marami kang hindi alam. Pakiwari mo ba ay madali ang buhay sa labas? Napakadelikado. Sa tingin mo ba hahayaan lang kitang umalis, na basta ka na lang mawawala sa buhay ko? Ang huni niya, ang boses niya ay parang ugong, bawat salita ay parang suntok sa mahina kong espiritu. Akin ka, Lia. Palagi. At mananatili kang akin. Ito ang iyong tahanan. Ito ang iyong pamilya. Dito ka ligtas. Masakit, physical pain, pero ang kahihiyan, ang pagkababa, mas masahol. Tapos, para tuluyan akong sumuko, tinali niya ako sa kama niya. Ang mga pulso ko, nakatali sa silk scarves, ang mga paa ko, secured. Sumigaw ako, malakas, galing sa loob ko, halos masira ang lalamunan ko. Pero walang dumating. Panoorin lang niya, nakatitig, hanggang sa ang sigaw ko ay naging hikbi, hanggang sa nanginig ako sa pagod at lungkot. Tapos, iniharap niya ako, ipinuwesto ako, at kinuha ako sa paraang nakakahiya. Ipinakita ang dominance niya na sobrang lakas, na nagpaiwan sa akin na wasak, pero nakakagulat, nakapagpaalam sa akin sa sarili kong katawan, sa kakayahan kong sumuko sa kanyang kagustuhan. Umiyak ako hanggang makatulog ako nung gabing iyon, bilanggo sa sarili kong katawan, sa sarili kong mansyon. Pero ngayong gabi iba. Ang hangin sa mansyon ay puno ng kaba at excitement. May selebrasyon na naririnig ko mula sa ibaba, mga tawanan at tunog ng orkestra. Ngayong gabi, hindi na ako tatakas. Ngayong gabi, lalakad ako sa grand staircase, nakaputing lace at silk, parang handog sa altar, sa isang ritual na magbibigkis sa akin sa isang buhay na hindi ko pinili. Ngayong gabi, ginawa niya akong asawa niya.
Ang gown, super ganda, gawa sa pinong pili lace at kumikinang na seda, parang isang magandang saplot na bumabalot sa akin. Ang reflection ko, nakatingin sa akin mula sa luma kong salamin sa kwarto. Isang estranghero na may malalaking mata at bakas ng lungkot na pilit kong tinatakpan ng makeup. Nilagyan ako ng makeup ng mga stylists para magmukhang kalmado at maganda, parang isang obra maestra, pero sa loob ko may bagyo. Bagyo ng takot, galit at konting kislap ng ibang bagay, isang kakaiba, nakakaakit na hatak sa lalaking may hawak sa buhay ko. Don Andro. Kahit pangalan niya, parang kulog, bumibigat sa hangin. Siya ang T. Don, ang undisputed na leader ng T. Vargas Dynasty, isang lalaking sa isang tingin lang, nakakautos, nakakatakot, at nakakaloyalty. Siya ay parang natural disaster, isang bagyo na hindi ko kayang takasan, at ako, nasa gitna ng bagyo niya. Bumaba ako sa hagdan, bawat hakbang ay parang pagbaba sa hindi sigurado na future. Naririnig ko ang bawat bulungan ng mga bisita, mga whispers na naglalayag sa hangin. Ang ganda ng babae. Kaya pala ganoon ang trato ni Don Andro sa kanya, pribado talaga. Ang laki ng agwat ng edad, pero mukhang desidido ang Don. Ang Grand Hall ay puno ng mga mayayaman sa Pilipinas. Ang mga mukha nila, blur ng ngiti at bulungan, pero ramdam ko ang titig ng bawat isa. Pero ang mata ko, nakapako sa isang lalaki, nakatayo sa dulo, ang madilim niyang tingin ay tumago sa mga tao para hanapin ako. Nakabarong Tagalog siya, gawa sa pinakamagandang pinya fiber, isang embodiment ng power at delikadong charm. Ang pilak niyang buhok, na dati ay shocking sa akin, ngayon ay mas nagpapatingkad sa matalim na mukha niya, sa mga karanasan niya, sa otoridad niya. Habang papalapit ako, nakita ko ang konting pagbabago sa mga mata niya, isang kislap ng pagmamay-ari, tagumpay. Inabot niya ang kamay niya, at ako, na may kakaibang halo ng takot at fatalistic na pagtanggap, inilagay ko ang nanginginig kong kamay sa kanya. Matibay ang kapit niya, hindi bumibitaw, isang tahimik na pangako ng pagmamay-ari. Ang ceremony, blur lang ng lumang tradisyon, ng mga panata na nagbigkis sa akin hindi lang sa isang lalaki, kundi sa isang dinastya. Parang nananaginip lang ako. Nang yumuko siya para halikan ako, ang labi niya ay matatag, demanding, parang selyo sa bago namin, nakakatakot na realidad. Hindi ito tender kiss na puno ng romansa, kundi isa ng pagmamay-ari, deklarasyon sa mundo, at sa akin, na tuluyan akong kanya. Nung gabing yun, sa privacy ng aming marriage bed, ang totoo naming koneksyon ay nalantad. Walang pretensions, walang padyento. Siya si Don Andro at ako si Elia, ang asawa niya. Kinuha niya ako na parang uhaw na uhaw, pero may kakaiba, madilim na lambing na parehong nakakatakot at nakaka-excite. Ang mga alaala ng parusa niya dati, ang hapdi ng dominance niya, ang pagsuko ng katawan ko sa gusto niya, lahat yon, naghalo sa isang malakas, nakakagulat na halo ng takot at isang bagay na parang madilim. Bawal na pagnanasa na nagsimulang bumukal sa loob ko. Habang lumilipas ang mga linggo at buwan, ang takot ko, unti-unting napalitan ng ibang feelings. Ang matinding kontrol ni Don Andro, hindi lang pala pagmamay-ari, may malalim na layer ng pagprotekta sa ilalim nito. Nagsimula akong makita ang mga pader na ginawa niya sa paligid namin, hindi lang para ikulong ako, kundi para ipagtanggol ako. Isang gabi, galing ako sa banyo, at narinig ko siyang kausap ang pinagkakatiwalaan niyang tauhan, si Mang Bert, sa study niya. Hindi nila alam na naroon ako sa may pinto, umiinom ng tubig, dahil sa uhaw ko ay hindi na ako nakatiis bumaba. Hindi ko hahayaang saktan nila siya, Bert, ang narinig kong sabi ni Don Andro. Ang boses niya ay puno ng galit na hindi ko pa narinig dati. Para siyang leon na nagbabanta. Mas gugustuhin kong mawala ang lahat ng Vargas kaysa mangyari iyon kay Elia. Ang babaeng yan, siya ang pinakamahalaga sa akin. Nagulat ako. Hindi ko maintindihan.
Bakit may gustong sumakit sa akin? Sino sila? Bumalik ako sa kwarto at nagpanggap na natutulog. Pero sa loob-loob ko, nagtataka ako. Kinabukasan, habang naglilinis ang maid sa study ni Don Andro, may nakita akong lumang dyaryo sa ibabaw ng lamesa niya. Hindi ko na napigilan ang sarili kong lumapit. Isang article tungkol sa pagkawala ng aking mga magulang taon na ang nakalipas. Ang headline ay malabo, ngunit ang mga salita ay nagsasabi tungkol sa isang mafia dispute na nagdulot ng trahedya sa isang pamilyang Sarmiento. At nakita ko ang pangalan ni Don Andro na nakasulat doon bilang key person of interest, bagamat hindi siya kinasuhan. Biglang lumabas ang mga alaala. Ang biglaang pagkawala ng mga magulang ko, ang pagdating ni Don Andro sa ampunan. Kinabukasan, sa almusal, matapang ko siyang nilapitan. Don Andro, ang sabi ko, ang boses ko ay nanginginig pero matatag, pinilit kong hindi bumigay. May kailangan akong malaman. Ipinakita ko sa kanya ang dyaryo. Napatingin siya dito tapos sa akin. Ang tingin niya ay lumambot at isang malalim na pagod ang lumitaw sa kanyang mga mata, parang bigla siyang tumanda ng 10 taon. Huminga siya ng malalim, parang nagdesisyon na sabihin ang totoo. Lia, bulong niya, kinuha ang kamay ko at pinisil ito, isang pagkilos na nagbigay sa akin ng kakaibang ginhawa. Ang pagmamay-ari ko sa iyo ito ay isang proteksyon, anak. Ang mga taong pumatay sa iyong mga magulang, hinahabol din ikaw. Mga taong nag-iisip na ikaw ang susi sa isang bagay na pilit nilang hinahanap, isang nawawalang dokumento na magpapabagsak sa kanilang operasyon. Ang pamilya mo, may hawak sila ng mahalagang impormasyon laban sa isang malaking sindikato na nakikipagkumpetensya sa akin at ang Vargas ang tanging hadlang sa kanila. Ang pagkuha ko sa iyo ay para hindi ka nila makuha. Kung hindi kita kukunin sa ilalim ng pakpak ko, kung hahayaan kitang mabuhay ng mag-isa, ikaw ay mawawala tulad ng iyong mga magulang. Nagulat ako. Para akong nabunutan ng tinik, pero may bago namang bumara sa lalamunan ko. Ang lahat ng kahihiyan, ang lahat ng paglaban ay biglang nagkaroon ng ibang kahulugan. Ang kanyang pagmamay-ari ay isang kalasag. Ang kanyang kiparusa ay para turuan ako, para patatagin ako, para ipakita sa akin ang kapangyarihan na kailangan kong malaman para mabuhay sa mundo niya. Hindi ito pag-ibig sa tradisyonal na paraan na may bulaklak at chocolates, pero ito ay isang malalim, madilim, at lubos na tapat na uri ng pangangalaga. Ang mga disciplines niya, naging mga aral para makasurvive ako sa isang mundong hindi ko alam na umiiral. Ang paghahayag na ito ay nagpabago sa lahat. Hindi na ako bilanggo, ako ay protektado. Ang mga gintong gapos ay hindi na simbolo ng pang-aalipin, kundi ng kaligtasan. Nagsimula akong magtiwala sa kanya. Nalaman ko ang kanyang mga paraan, ang kanyang mga diskarte sa negosyo, ang kanyang koneksyon sa iba't ibang sektor. Unti-unti, nagsimula akong maging bahagi ng kanyang empire, hindi lang bilang isang dekorasyon sa mansyon, kundi bilang isang aktibong kasosyo, isang strategic asset na may boses at kakayahan. Tinuruan niya ako tungkol sa business, sa mga negotiations, sa pagbasa ng mga tao, sa paghawak ng kapangyarihan. Tinuruan niya rin ako ng self-defense. Sa bawat aral, bawat pag-uusap, mas nakilala ko siya. Nakita ko ang pagod sa kanyang mga mata, ang bigat ng responsibilidad na pasan niya. Ang dating Don na nakakatakot ay naging isang lalaking may mga vulnerable side din. At sa gitna ng lahat ng iyon, isang mas malalim na koneksyon ang nabuo. Hindi ito ang fairy tale na pag-ibig na binabasa sa libro, kundi isang mas matatag, mas komplikadong pagmamahalan na binuo sa pagtitiwala, respeto, at isang shared na nakaraan na nagbigkis sa amin. Natuto akong basahin ang kanyang mga tingin, ang kanyang mga galaw, at alam kong nagawa rin niya iyon sa akin.
Ang mga dating kiparusa ay nagbago sa intimate moments ng passion at control na may malinaw na pag-unawa sa layunin at pagtitiwala. Ang dating takot ko sa kanya ay naging isang matinding paggalang at isang uri ng pag-ibig na kakaiba ngunit totoo. Natutunan kong mahalin ang Don, hindi bilang isang nagmamay-ari, kundi bilang ang lalaking nagligtas sa akin at nagbigay sa akin ng bagong buhay. Isang araw, matapos ang isang matagumpay na negosasyon na ako mismo ang nagpatakbo para sa isang malaking deal na magpapalakas sa aming posisyon sa negosyo, tiningnan ako ni Don Andro at sa unang pagkakataon. Nakita ko ang isang ngiti na umabot sa kanyang mga mata, isang ngiti na ramdam ko na galing sa puso, na walang halong lungkot. Leah, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki na hindi niya itinatago. Ngayon, ikaw ang tunay na reyna ng Luzon. Hindi lang dahil asawa kita, kundi dahil pinatunayan mo ang sarili mo. Ikaw ang aking kasama sa lahat ng bagay. Niyakap niya ako ng mahigpit, at sa yakap na iyon, naramdaman ko ang kapayapaan na matagal kong hinahanap. Ang mga gintong gapos ay hindi nawala, pero hindi na sila nakakulong. Naging koneksyon na sila, isang buklod na nagpapatunay na kahit sa pinakamadilim na simula, maaaring may matagpuan na kapayapaan, pag-unawa, at isang uri ng pag-ibig na nagtatagal. Ang buhay ko ay hindi perpekto, may mga panganib pa rin, pero ito ay akin at ako, si Leah Vargas, ay mas matibay at mas masaya kaysa kailanman. At sa kabila ng lahat, alam kong ligtas ako sa tabi ng Don, ang lalaking nagbigay sa akin ng gintong gapos at kalayaan sa isang mundo na akala ko ay wala ng pag-asa. Hindi ito ang ending na inakala ko, pero ito ang ending na, sa wakas, nagbigay sa akin ng totoong kaligayahan.